Kung ikaw ay may git-60 anyos na at sabay-sabay mong iniinom ang magnesium glycinate, vitamin D, 3 at vitamin K, 2, lalo na sa gagabi, bago matulog ang ibubunyag ko. Ngayon ay maaaring magpaliwanag kung bakit ka pa rin gumigising na pagod, kung bakit pinupulikat ang mga binti mo sa kalagitnaan ng gabi, at kung bakit kahit na ginagawa mo naman ang lahat ng tama ay parang kalaban mo ang sarili mong katawan. Hindi ibig sabihin na mali ang mga supplements na iniinom mo. Ang problema ay isang bagay na halos walang nag-uusap, isang bagay na nagpapabago sa lahat kapag tumuntong ka na sa edad na 60. At isang bagay na malamang ay hindi nabanggit ng doktor mo noong pinayuhan kanilang inumin ang mga bitaminang ito. Ang problema ay ang timing o oras ng pag-inom. At ang mga epekto ng pagkakamali rito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng marami. Heto, ang kasalukuyang nangyayari sa napakaraming Pilipino ngayon. Milyon-milyong nakatatanda ang umiinom ng 3 mahahalagang nutrients na ito. Vitamin D para sa buto, 2 para sa mga ugat o arteries, at magnesium para makatulog. Pinagsasabay-sabay nila ito sa paraang nagdudulot ng matinding gulo sa loob ng katawan. Ang isang nutrient ay inuutusan ang katawan mo na gumising. Ang isa naman ay sinusubukang pakalmahin ka. At ang pangatlo ay hindi magawa ang trabaho nito dahil nakikipag-agawan sa 2 pang kasama para masipsip ng iyong bituka. Ang resulta, ang calcium mo ay hindi napupunta sa dapat nitong kalagyan. Ang mga kalamnan mo ay nananatiling matigas at banat na banat sa halip na magpahinga. Ang tulog mo ay putol-putol at sa paglipas ng panahon, ang mismong mga supplements na inaasahan mong magproprotekta sa iyo ay gumagana lamang sa kalahating lakas o mas mababa pa. Ako po si Dr. Paulo Garcia at sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo kung bakit ito nangyayari, kung ano ba talaga ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan, at ang simpleng paghihiwalay ng inumin sa umaga at gabi na babago sa lahat. Kung sabay-sabay mo itong iniinom at nagtataka ka kung bakit hindi mo maramdaman ang ginhawa makinig kang mabuti, ito na marahil ang kasagutang matagal mo nang hinahanap. Kilalanin natin si Mang Tomas, 67 anyos mula sa Cebu. Ginawa ni Mang Tomas ang lahat ayon sa libro. Gabi-gabi, bago siya matulog, inihahanay niya ang 3 supplements niya: vitamin D3, 5,000 IU, vitamin K2, 100 micrograms, at magnesium glycinate, 400 milligrams, at sabay-sabay niya itong nilulunok kasabay ng 1 basong tubig. Inirekomenda ng doktor niya ang vitamin D para sa kanyang mga buto. Nabasa naman niya sa internet na ang K2 ay nagproprotekta sa mga ugat sa puso, at iminungkahi ng asawa niya ang magnesium matapos siyang magreklamo na hindi siya makatulog dahil sa matinding pulikat sa binti. Sa loob ng 8 buwan, naging disiplinado si Mang Tomas. Wala siyang pinalagpas na gabi. Ngunit sa halip na bumuti ang pakiramdam, may napansin siyang kakaiba. Ang tulog niya ay naging napakababaw. Madali siyang makatulog sa simula, pero magigising siya ng 2:00, 3:00 ng madaling araw, minsan 4 o 5 beses sa isang gabi. Ang kanyang mga binti ay pinupulikat ng napakatindi, kaya kailangan niyang tumayo at maglakad-lakad para lang mawala ang sakit. Sa araw, pakiramdam niya ay pa-wired o gising na gising ang utak niya, pero pagod na pagod ang katawan. Parang hindi makapagpahinga ang kanyang sistema. Ang blood pressure niya na matagal ng matatag
ay unti-unting tumataas. At ang pinakamasakit sa lahat, nang magpa-bone density scan siya, kamakailan halos walang pinagbago ang tigas ng kanyang buto, kahit na buwan-buwan siyang tapat sa pag-inom. Nagsimulang magtaka si Mang Tomas kung totoo ba talagang gumagana ang mga supplements na ito. Baka nagsasayang lang siya ng pera. Baka hindi na kaya ng katawan niya na tumanggap ng gamot. Ngunit hindi ang mga supplements ang tunay na problema. Ang problema ay nakakatanggap ang katawan niya ng 3 magkakasalungat na utos sa iisang pagkakataong gabi-gabi. At paglampas ng edad 60, ang ganitong uri ng panloob na kaguluhan ay hindi lang nagpapahina sa epekto ng gamot, kundi nagdudulot ito ng labis na pagkapagod sa katawan. Heto ang hindi naiintindihan ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Paglampas mo ng 60, nawawalan na ang katawan mo ng kakayahang itama ang mga ganitong uri ng pagkakamali. Noong ikaw ay 40 o kahit 50 anyos pa, pwede kang uminom ng supplements. Kahit anong oras, pagsabay-sabayin mo man ang gusto mo at aayusin ito ng katawan mo. Mas matibay pa noon ang iyong sikmura, kaya pa ng nervous system mong balansehin ang nag-aaway na signal at mabilis pang magproseso ang atay at bato mo. Pero pagkatapos ng 60, nagbabago ang lahat. Kumukonti na ang asido sa iyong sikmura, na ibig sabihin ay bumabagal ang pagtunaw at pagsipsip ng mga nutrisyon. Ang iyong nervous system ay nagiging mas sensitibo sa mga pampagising at mas nakadepende na sa malinaw na senyales para makapagpahinga. Ang palugit para magkamali ay lumiliit ng husto. Ang isang gawain na dati ay hindi mo iniinda, ngayon ay tahimik na sumisira sa iyong kalusugan araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. At heto ang pinakanakakabahala para sa akin bilang doktor. Kapag ang calcium ay hindi naidirekta ng maayos, kapag hindi magawang pakalmahin ng magnesium ang iyong mga kalamnan, kapag ginigising ng vitamin D ang sistema mo, sa maling oras ang mga epektong ito ay nagpapatong-patong. Ang masamang tulog ay nagpapataas ng pamamaga, inflammation. Ang pamamaga ay nakakaapekto sa blood pressure at blood sugar. Ang matitigas na kalamnan ay nagpapataas ng panganib na matumba at mabalian. Ang maling direksyon ng calcium ay unti-unting naiipon sa mga ugat, arteries, imbes na sa buto. Walang nangyayari dito nang magdamag, ngunit sa paglipas ng mga buwan at taon, ang mga maliliit na pagkakamaling ito ay nagdudulot ng totoong pinsala. At ang nakakalungkot ay sinisisi ng mga tao ang pagtanda o masamang lahi, kahit na ang totoong problema ay ang kanilang mga piniling supplements ay nag-aaway-away sa loob ng kanilang katawan. Pero may mabuti akong balita, at ito ang bagay na ayaw ipaalam sa iyo ng industriya ng mga supplement. Ang solusyon ay hindi ang pagbili ng mas mahal na brand. Hindi rin ang pagdadagdag ng mas maraming gamot. Hindi rin ang pagpapataas ng dose. Ang solusyon ay ang pag-unawa sa isang bagay na babago sa buong pananaw mo. Paglampas ng 60, ang timing o oras ay mas mahalaga pa kaysa sa dosis. Isipin mo, ito baka iniinom mo na ang perpektong supplements sa perpektong dosis, pero kung iniinom mo ito sa maling oras ng araw o maling kombinasyon, nakukuha mo lang ang napakaliit na bahagi ng benepisyo. Tinatawag ko itong nutrient timing reset. At kapag naintindihan mo kung paano paghihiwalayin ang tatlong ito, umaga laban sa gabi, pampagising laban sa pampakalma, ibibigay mo sa katawan mo ang matagal na nitong isinisigaw malinaw na signal
walang nag-aagawan, walang kalituhan. Simulan natin sa vitamin D3 dahil dito nagsisimula ang karamihan sa kalituhan at dito madalas mangyari ang pinakamalaking pagkakamali sa oras ng pag-inom. Ang vitamin D3 ay madalas tawaging sunshine vitamin o bitamina ng araw at may magandang dahilan kung bakit ito ang taguri rito. Hindi lang buto ang sinusuportahan nito. Pagkalagpas ng edad 60, ang vitamin D3 ay kumikilos na parang isang hormone. Oo, tumutulong ito sa pagsipsip ng calcium, pero kinokontrol din nito ang metabolismo ng iyong enerhiya, ang lakas ng iyong immune system, ang pamamaga ng katawan, at ang pinakamahalaga, ang iyong circadian rhythm o ang orasan ng iyong katawan na nagtatakda kung kailan ka gigising at matutulog. Heto ang pinatunayan ng mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ang vitamin D3 ay may banayad na katangiang pampagising. Nagbibigay ito ng signal sa katawan na maging alerto. Binubuhay nito ang mga proseso ng metabolismo. Kapag ang balat natin ay gumagawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw, nangyayari ito sa umaga sa oras na dapat ay gising at aktibo ka. Inaasahan ng iyong katawan ang signal ng vitamin D tuwing araw, hindi sa gabi. Kapag uminom ka ng vitamin D3 sa gabi, lalo na bago matulog, para ka na ring nagpadala ng signal ng paggising sa mismong oras na sinusubukan mo sanang magpahinga at matulog. Ngayon, hindi naman ito gaya ng epekto ng pag-inom ng kape. Hindi ka naman magpapalpitate o makakaramdam ng matinding kaba. Pero ang nangyayari ay mas tahimik at mas problematiko. Ang vitamin D3 na ininom sa gabi ay humahadlang sa paggawa ng melatonin. Ang melatonin ang natural na hormone ng katawan para makatulog at paglampas mo ng 60. Mas kaunti na ang nagagawa mong melatonin kumpara nung bata ka pa. Kapag ginulo ng vitamin D3, ang melatonin kahit kaunti lang, nagiging mababaw at putol-putol ang tulog mo. Baka nga madali kang makatulog sa simula, pero magigising ka naman ng paulit-ulit sa kalagitnaan ng gabi. Magigising ka ng napakaaga. Hindi mo mararamdaman yung lalim at sarap ng tulog na nagpapabawi ng lakas. At heto ang pinakakritikal na bahagi. Ang pangunahing trabaho ng vitamin D3 ay pataasin ang pagsipsip ng calcium mula sa tiyan mo papunta sa iyong dugo. Maganda yan. Iyan ang gusto nating mangyari. Pero kung ang calcium na yan ay hindi agad maigagabay kung saan dapat pumunta, kung hindi aktibo ang vitamin K2 sa tamang oras, at kung ang katawan mo ay nasa repair mode ng gabi, imbes na building mode sa araw, ang calcium na ito ay aagos lang sa dugo ng walang malinaw na direksyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng tinatawag na soft tissue calcification. Ang calcium ay naiipon sa iyong mga ugat, sa puso, sa mga kasukasuan, at sa bato, mga lugar na hindi nito dapat kalagyan. Pagkalagpas ng edad 60, mas mabilis mangyari ang prosesong ito kung hindi ka mag-iingat. Ang natural na kakayahan ng katawan na kontrolin ang calcium ay humihina. Kailangan mo ng sinadyang suporta, at ang suportang iyan ay nagsisimula sa pag-inom ng vitamin D3 ng mas maaga sa maghapon. Ayon sa pananaliksik, ang pag-inom ng vitamin D3 sa umaga ay sumasabay sa natural na pagtaas ng cortisol, ang hormone na nagpapagising at nagbibigay ng mas magandang resulta sa metabolismo kumpara kapag ininom sa gabi. Bukod pa rito, ang vitamin D3
ay nangangailangan ng taba fat para masipsip ng maayos. Ito ay fat-soluble, na ibig sabihin kung iinumin mo ito na walang laman ng tiyan o kasama lang ng tubig, malaking bahagi nito ang hindi makakapasok sa iyong dugo at masasayang lang. Kailangan mo itong inumin kasama ang pagkaing may malusog na taba, itlog, abokado, olive oil, mani o mga matatabang isda tulad ng bangus, tuna o sardinas. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng lipid environment o madulas na kapaligiran na kailangan ng vitamin D3 para mabisang masipsip at maihatid sa buong katawan. Ito ang tinatawag kong prinsipyo ng nutrient timing reset na nangyayari mismo sa iyong katawan. Tamang supplement, tamang oras, tamang kondisyon. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, ang vitamin K2, ang bitamina na halos walang nakakaintindi. Pero dapat ay iniinom ng bawat Pilipinong edad 60 pataas. Kapag napataas na ng vitamin D3, ang calcium sa iyong dugo, may isang malaking katanungan na hinaharap ang iyong katawan. Saan pupunta ang calcium na ito? At dito na nagiging kritikal ang vitamin K2. Kung wala ito ang calcium ay magiging palaboy-laboy lang. Kung meron nito ang calcium ay maituturo ng eksakto sa tamang lugar. Gumagana ang vitamin K2 sa pamamagitan ng pag-activate ng dalawang espesyal na protina, ang osteocalcin at matrix glycoprotein, MGP. Ang osteocalcin ang humahatak sa calcium mula sa dugo at ikinakandado ito sa loob ng buto upang mas tumibay at kumapal ang mga buto mo. Ang MGP naman ang gumagawa ng kabaligtaran para sa iyong mga ugat. Pinipigilan nito ang calcium na maipon sa mga dingding ng iyong blood vessels. Kaya nananatiling malambot na ibabaluktot at malinis ang daloy ng dugo. Ang dalawang trabahong ito, ang pagpapatibay ng buto habang pinoprotektahan ang mga ugat sa puso, ay eksaktong kailangan ng iyong katawan pagkalagpas ng edad 60. Pero heto ang problema, habang tumatanda ka, ang natural na kakayahan ng iyong katawan na i-activate ang mga proteinang ito ay mabilis na bumabagsak. Natuklasan ng mga pag-aaral na malawakan ang kakulangan sa vitamin K2 sa mga nakatatanda. At ang kakulangang ito ay direktang nakaugnay sa pagtigas ng mga ugat dahil sa calcium at ang mabilis na paghina ng mga buto. Isipin mo, iyan maaaring araw-araw kang umiinom ng calcium, umiinom ka ng vitamin D3, pero kung wala kang sapat na K2, baka ang ginagawa mo lang pala ay pinapatigas ang mga ugat mo sa halip na ang mga buto mo. Ito ang tinatawag na calcium paradox, malutong na buto, pero matigas na mga ugat sa puso. At pareho itong sanhi ng calcium na napunta sa maling lugar. Ang vitamin K2 ay napakabihira sa mga tipikal na pagkaing Pilipino ngayon. Matatagpuan ito higit sa lahat sa mga fermented foods tulad ng nato ng mga Hapon at sa taba ng mga hayop na kumakain ng damo. Karamihan sa ating mga Pilipino ay halos hindi kumakain ng mga ito. At hindi tulad ng vitamin K, isa na sagana sa mga luntiang gulay tulad ng malunggay, pechay at kangkong na tumutulong pampatigas ng dugo kapag nasugatan ang vitamin K. Dalawa ay may ibang-ibang trabaho, ang idirekta, ang calcium. Kaya pwede kang kumain ng malunggay araw-araw pero matindi pa rin ang kakulangan mo sa K2. Ang pinakamagandang forma ng K2 supplement ay ang tinatawag na MK7 na mas matagal na nananatiling aktibo sa iyong katawan. Karamihan sa mga may edad 60 pataas ay nangangailangan ng 100
hanggang 200 mikrogramo araw-araw. At dahil ang K2 ay nangangailangan din ng taba para masipsip tulad ng vitamin D, 3 dapat itong inumin kasabay ng pagkaing may taba. Kaya nga perpektong magkasabay silang inumin sa umaga habang nag-aalmusal ka ng may taba. Nagtatrabaho sila bilang magpartner. Ang D3 ang nagpapataas ng calcium at ang K2 ang nagtuturo kung saan ito dapat pumunta. Ngunit may isang napakahalagang babala tungkol sa kaligtasan na kailangan kong diinan. Kung umiinom ka ng mga blood thinners o pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, hindi ka maaaring basta-basta mag-umpisa ng vitamin K2 nang walang mahigpit na gabay ng iyong doktor. Ang vitamin K ay nakakaapekto sa pagbuo ng dugo at ang pag-inom nito habang nagme-maintenance ng blood thinner ay maaaring makagulo sa bisa ng gamot mo. Hindi ito pwedeng balewalain. Kausapin mo muna ang iyong doktor. Ngayon, dumako naman tayo sa magnesium, lalo na ang magnesium glycinate na siyang pinakamadalas kong inirekomenda sa mga pasyenteng edad 60 pataas. Kung ang vitamin D, 3 ay ang pampabuhay at ang K2 ay ang direktor ng trapiko, ang magnesium naman ang dakilang pampakalma. Kasama ito sa mahigit 300 proseso sa loob ng katawan mo. Ngunit ang mga trabaho nito na pinakamahalaga kapag edad 60 ka na ay ang pagre-relax ng kalamnan, pagpapakalma ng nervous nerves, pagpapatatag ng tibok ng puso at pagtulong sa malalim na tulog. Heto ang ginagawa ng magnesium sa bawat selula mo. Sa tuwing kumikilos ang isang kalamnan, pumapasok ang calcium sa loob ng selula nito. Upang makapagpahinga at lumambot muli ang kalamnan na iyon, kailangan itong itulak palabas ng magnesium. Totoo ito sa lahat ng kalamnan sa katawan mo, sa mga binti mo, sa puso mo, sa mga ugat ng dugo mo. Kapag mababa ang antas ng magnesium mo, hindi tuluyang nakakabitaw ang mga kalamnan. Nananatili silang nakabanat o partially contracted. Ito ang dahilan kung bakit ang kakulangan sa magnesium ay nagiging dahilan ng madaling araw na pulikat, sa binti panginginig ng laman, restless leg syndrome, at minsan pati na rin pagpalya ng tibok ng puso palpitations. Ang mga kalamnan mo ay na-stuck sa tension mode. Ayon sa pagsasaliksik, ang pag-inom ng magnesium ay malaking tulong sa kalidad ng tulog ng mga nakatatanda, nagpapabilis sa pag-idlip at nagpapabawas sa paggising sa gitna ng gabi. Ngunit narito ang sikreto, nangyayari lang ang mga benepisyong ito kapag iniinom ang magnesium sa gabi sa oras na naghahanda na ang katawan para magpahinga. Sinasabihan ng magnesium ang iyong nervous system na umalis sa fight or flight mode at lumipat sa rest and repair mode. Ang magnesium glycinate ang pinakamagandang klase dahil ang glycine na kasama nito ay may dobleng epekto ng pagpapakalma. Bukod pa roon, mabait ito sa tiyan. Ang ibang klase, gaya ng magnesium oxide o citrate, ay maaaring magdulot ng pagtatae na siyempre masisira lang ang tulog mo kung pabalik-balik ka sa banyo sa gabi. Kadalasan ang 200 hanggang 400 miligramo ng magnesium glycinate 30 hanggang 60 minuto bago matulog ay sapat na. Ngunit heto ang malaking problema kapag pinagsabay mo ito sa vitamin D3 sa gabi. Naglalaban sila. Hinahadlangan ng magnesium ang pagsipsip ng vitamin D3 at kinokontra naman ng pampagising effect ng D3 ang pampakalma ng magnesium. Sayang lang ang pera mo dahil hindi gumagana ng husto ang parehong gamot. Kunin nating halimbawa si
Aling Patricia, 71 anyos mula Quezon City. Halos 1 taon na siyang umiinom ng 3 supplements na ito nang sabay-sabay tuwing gabi. Nagtataka siya kung bakit mababa pa rin ang level ng vitamin D sa kanyang dugo kahit 4,000 IU ang iniinom niya araw-araw. Lumalala rin ang hirap niya sa pagtulog at ang matinding pulikat na gumigising sa kanya 2 beses sa isang gabi. Nang baguhin namin ang oras, inilipat ang D3 at K2 sa umaga kasabay ng almusal at iniwan ang magnesium sa gabi. Bago matulog, tumaas ng halos doble ang kanyang vitamin D level sa loob ng 3 buwan nang hindi nagpapalit ng dosis. Umayos ang tulog niya sa loob ng 2 linggo at nawala ang mga pulikat. Wala kaming ibang binago kundi ang timing lang. Iyan ang kapangyarihan ng pag-aayos ng oras. Kaya paano natin ito gagawin ng tama? Heto ang Nutrient Timing Reset Protocol, ang hakbang na rumirespeto kung paano gumagana ang katawan mo kapag 60 ka na. Sa umaga kasabay ng almusal o tanghalian, inumin ang iyong vitamin D3 at vitamin K2 ng sabay. Kailangang inumin ito kasabay ng pagkaing may malusog na taba tulad ng itlog, avocado, olive oil o matatabang isda. Bakit sa umaga? Dahil ito ang oras na gising ang iyong metabolismo kung kailan pinakamagandang mangyari ang pagsipsip ng calcium at kung kailan ang banayad na pampagising na epekto ng D3 ay nakakasabay sa natural mong sigla at hindi sinisira ang tulog mo sa gabi. Sa gabi 30 hanggang 60 minuto bago matulog, inumin ang iyong magnesium glycinate nang nag-iisa, walang kasamang ibang supplements. Pwede mong inumin ito kasama ng tubig, isang maliit na merienda o mga 1 oras pagkatapos ng hapunan. Ang layunin dito ay bigyan ng pagkakataon ang magnesium na pakalmahin ang iyong nervous system nang walang kaagaw. Makakaramdam ka ng banayad na pagbabago, luluwag ang iyong mga kalamnan at tatahimik ang isip mo, handa na para sa mahimbing at tuloy na tulog. Bakit hindi ito tinuturo ng mga doktor? Ang masakit na katotohanan ay ang sistema ng medisina natin ay nakatutok sa paggamot ng sakit gamit ang resetang gamot at hindi sa nutritional optimization. Sa 4 na taon sa medical school, iilang oras lang ang nakalaan para sa nutrisyon, hindi dahil pabaya sila, kundi hindi talaga bahagi ng kanilang pangunahing pagsasanay ang nutrient timing. Bago tayo magtapos, gusto kong maghinay-hinay muna tayo. Huminga ka ng malalim. Gusto kong maintindihan mo mula sa kaibuturan ng iyong puso na bawat kirot, bawat pulikat sa gabi, bawat putol na tulog na nararanasan mo, hindi iyan senyales na sumusuko na ang iyong katawan. Hindi iyan parusa ng pagtanda. Iyan ay ang iyong katawan na nakikiusap at naghahanap ng tamang direksyon. Sinasabi nito na tulungan mo ako magpahinga ng tama, bigyan mo ako ng malinaw na utos. Kapag edad 60 ka, na ang kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng iniinom na gamot o sa tindi ng paghihirap, ang kalusugan ay nakasalalay sa pagiging tugma ng iyong mga gawi sa natural na ritmo ng iyong katawan. Hindi mo kasalanan na hindi mo ito alam noon, ngunit ngayon na alam mo na hawak mo ang kapangyarihan para baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. Pakinggan mo ang iyong katawan. Mahalin mo ang templong ipinagkaloob sa iyo, ang pagtanda ng may kalakasan, dignidad
at kakayahang yakapin ang buhay ng walang labis na iniindang sakit ay posible para sa iyo. Kung ang bidyong ito ay nagbigay ng liwanag sa iyong kaisipan, hinihiling ko na mag-iwan ka ng komento sa ibaba kung anong oras mo na iinumin ang iyong mga vitamins. Bukas, i-click ang subscribe button para sa mas marami pang makatotohanang gabay pangkalusugan. At pinakamahalaga, i-share mo ito sa iyong mga asawa, kapatid at mga kaibigan. Kayo ang may hawak ng susi sa mas malusog na bukas. Maraming salamat sa inyong oras.